Kwestiyon sa pagdinig ng Senado kung saan napunta ang higit 3 trilyong pisong pondo para sa flood control projects. Magbabalita si Mayan Los Baños. Gabundok na basura ang naipon sa kalyeng ito sa Barangay Mariblo sa Quezon City. Inanod ito ng bumaha dahil sa habagat at superbagyong Karina. Kaya nagrereklamo na ang mga residente sa masangsang na amoy. Pagka lumalabas ako, pag naamoy ko, masama sa kalusugan, masama ang pakiramdam ko. Ayon sa Quezon City LGU, naging hamon ang dami ng hahakuting basura dahil maraming barangay ang naapektuhan ng baha. The cleanups are always challenging, particularly with a city as large as ours, and we appeal dun sa ating mga kababayan na whatever help we can get, we welcome. Ang paulit-ulit na problema sa pagbaha, tinalakay sa pagdinig ng Senado. Ayon sa mga senador, tila puro feasibility study ang pinopondohan, pero walang nakukuhang malinaw na plano mula sa mga ito. Para sa taong 2025 nga, may hinihingi pang 23 billion pesos na pondo para sa feasibility study. Anong nangyari sa lagpas trilyong pisong flood control projects ng DPWH, MMDA, kasama na ang DILG, DSUD, DNR? Ayon sa DPWH, may higit 5,000 flood control projects ang natapos nila mula pa noong 2022. Kaso, maliliit lang daw ito at para lang masolusyonan ang pagbaha sa mga mabababang lugar. Muli namang hinanap ng mga senador sa DPWH ang Integrated Master Plan na magbibigay sana ng malinaw na panuntunan para sa malalaking flood control projects. There are several master plans already existing in the major river basins, in the 18 major river basins, in various stages of preparations. The updating of the master plan is still ongoing in some aspects. So there's an admission on the part of the DPWH that in fact a national flood control master plan still does not exist. Tama po ba yun? Kasi hiwa-hiwala yung 18 eh. Hindi naman sila pinagdugtong-dugtong. Hindi pa naka-align sa MMDA, meron sari-sarili rin at pira-piraso yung ating LGU. Tama po ba yung sitwasyon? To some extent, that's correct. Isa raw sa mga dahilan kung bakit hindi natatapos ang malalaking flood control projects ay dahil kulang ng pondo. Pero ayon kay Senator Nancy Binay, nag-iiba kasi ang plano para sa flood control projects tuwing nagpapalit ng administrasyon. Meron din ho tayong maling ugali na tuwing nagpapalit ng Pangulo, nagpapalit din ng proyekto. Sagot naman ng DPWH, tuloy pa rin ang 20-year master plan para masolusyonan ang baha sa Metro Manila na ginawa noong 2013 kahit nakadalawang palit na ng administrasyon. Natanong din sa pagdinig kung nakakadagdag ba sa baha ang reclamation sa Manila Bay. Inaaral pa raw ito ng Department of Environment and Natural Resources. Pero napansin daw nilang may negatibong epekto ang pagtambak ng lupa sa Manila Bay. Reclamation projects will slow down the flow of water, and the change actually so far in our model runs has been for the negative. And thirdly, our water quality will also begin to change. Itutuloy ng Senado ang pagtalakay sa isyu ng pagbaha sa mga susunod na linggo. Para sa 1PH, Mayan Los Baños, News 5. At kaugnay pa rin ng master plan para sa solusyon sa pagbaha sa bansa, makakausap po natin DPWH Secretary Manny Bonoan. Magandang tanghali po sa inyo, Sec. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali po sa ating mga taga-subaybay. Sec, una nyo na pong sinabi na hindi pwedeng pag-isahin yung master plan para po sa flood control. Pakipaliwanag nga po ito kung bakit. Kasi we have 18 major river basins all over the country, no, and unique conditions in their respective areas, no. Hindi naman siguro pwedeng pagsamahin yung Sigmarikina River, River sa Mindanao, yung mga ganon. So each of these 18 river basins have their own master plan. Actually, kasi it is adaptable to the existing conditions in those areas naman yung master plan.
Pero so far, yung pagpapatupad po nitong iba't ibang master plan... Sorry, go ahead, Secretary. Yeah, but I think ang Sec? holistically, yes po. Oh, sorry, pasensya na po, Sec, naputol po kayo. Pwede po bang pihit lang po ng kaunti? Okay po. Mobile lang po kasi ako. Opo. Ayan po, it's a lot better po. Go ahead, Secretary. Ang sinasabi namin is actually that the only parameter that I think in the formulation of the master plans na ginagawa natin dito is actually dapat it has to be addressed holistically and comprehensively sa lahat ng aspects of preparing master plans, including not only engineering solutions but yung mga environmental, social, and socio-political considerations. Yung mga ganun, dapat nandoon lahat. Iba po But ba? it has to be adapted to the existing and unique conditions river basin po, yung sinasabi natin. Secretary, iba pa po ba ito sa binabanggit nyo na master plan na nabuo at aprobado ng NEDA noong 2012? I was referring actually itong sa master plan po ng Metro Manila po yan. Metro Manila Flood Control Program that was formulated in 2012 under the World Bank Assisted Project. But this is for Metro Manila lang po ito. Opo. At ayon po In kay other river basin. ayon po kay Senator Nancy Binay, nag-iiba po yung plano para sa flood control projects tuwing nagpapalit daw ng administrasyon. Nakikita nyo rin po ba na problema po ito? Or sinunod pa rin natin yung 2012? Well, under this administration of the president, it's actually we are continuing po yung we are continuing with the present master plan po. Hindi naman namin binago eh. Wala naman binago. Except that there are directions from the president na kailangan it has to be done comprehensively at lahat ng mga components sana. Opo. Kasi if we are only undertaking the engineering solutions, hindi natin ina-address yung environmental at social components, it's not going to be holistically implemented. Yun ang sinasabi ni Presidente. Sa ngayon. Opo. Pero doon po sa nakita nyong master plan po na ito na inaprobahan noong 2012, sabi nyo nga po, sinusunod pa rin, walang binago. Pero sa nakita nyo po, may kailangan bang adjustment na gawin? May kailangan baguhin dahil sa nagbabago rin ang sitwasyon natin? I think because of the climate change that we are experiencing right now, the President also said, siguro tingnan din natin. But at this point in time, it may take some time actually to adjust again yung mga master plans. Yung mga ganon ba, because of the climate change. But in the meantime, whatever is doable under the master plan, ginagawa po namin as far as engineering intervention is concerned po. At bukod po dyan, ano pa po ang nakikita niyong problema sa flood control projects, Secretary Bonoan? At kasama rin po ba dito ang pondo? Ang nakikita po namin, are we referring po to Metro Manila? From Metro Manila po, I think it has to be done comprehensively. Sa Metro Manila, I think the engineering interventions that we have continued to implement have actually worked doon sa pag-mitigate ng flooding, at least in Metro Manila. Kasi dito naman nakita pa natin dito sa Carina na hindi naman umapaw yung tubig na from Pasig or Marikina to the low-lying areas in Metro Manila po. Hindi naman umapaw yung tubig ba. It was efficiently conveyed to yung sa Manila Bay, yung flood waters. Now, ang problema kasi sa Metro Manila is actually yung internal floods, yung mga runoff, tinatawag natin, that stayed for a while. Actually because nahirapan ho i-pump out
dito sa mga pumping stations because of many factors like may garbage issues, may antiquated drainage mains, yung mga ganun to. So dito po sa mga nakita nating... Actually, what we are saying is actually the experience during Ondoy na yung flood water stayed for weeks inside Metro Manila. Hindi naman po nangyari ngayon at I think in a few days, nag-recede naman pa yung flood water because of the many interventions that have already been done. Especially po yung kinumpuni na I think the department has been undertaking the rehabilitation of the pumping station na more efficient and effective now. May mga nagsasabi po na yung nangyaring malawakang pagbaha po sa Metro Manila ay posibleng epekto ng reclamation project sa Manila Bay. Ano po ang take nyo on that? Well, my take is actually if there is I have to say, any scientific or engineering intervention nakaka-impede. The way I see it naman, wala naman nakabara doon sa mga outlet ng mga pag-dispose ng floodwaters along Pasig Marikina River and Tullahan River, which are the two main floodways actually into Manila po. Wala naman po nakita na nakakasara at this time. Sec, ano po ang mabilisang aksyon o agarang aksyon na ginawa po ng ahensya para hindi na maulit ito pong sinapit natin sa nagdaang bagyong Karina at Habaga? I cannot promise po na hindi maulit po kung hindi ma-comprehensively implement yung mga other components po yung sasabi natin. Somebody has to address actually yung pagtapon ng basura. Somebody has to address also yung internal drainage of Metro Manila po para magiging more efficient ang disposal yung internal floodwater inside the city po. Yung pong somebody na yun ay sino po ba dapat ang on top of this? Is it MMDA? At saka yung lahat ng mga tao, constituents natin is also to do their part. Dapat hindi naman siguro dapat nagtatapon na kung ano-anong basura lang sa kung saan-saan para hindi mabarahan yung mga inlets natin pagdaloy ng baha. Yun ang ibig sabihin nun. Alright. So dapat po pamahalaan at ang taong bayan magtulungan lalo na pagdating po sa problema sa basura. Opo. Salamat. Yes, tama po yan. Tama po yan, Cheryl. And I think yung problema in Metro Manila, ganon din po yung mga problema in the major urban cities now in the Philippines. Ganon din po ang problema sa Cebu, sa Davao, Negros, sa Bacolod, yung mga lahat po ng urbanized areas now in the Philippines are actually have the same problems. Marami pong salamat, Secretary. Maraming salamat for taking our call. DPWH Secretary Manny Bonoan.